Intertropical Convergence Zone, extending monsoon trough. Magpapaulan pa rin sa silangang bahagi ng Northeastern Luzon, silangang bahagi ng Southeastern Luzon, Visayas at Mindanao pa rin. At tayo dyan, inaasahan sa maghapon na magiging maulan ang halos entire ng Visayas at Southern Luzon. At sa kanluran naman, magpapatuloy ang pagpusbong muli ng ating habagat o southwest monsoon na magpapaulan naman sa ilang bahagi ng kanluran ng Luzon, Mimaropa at Visayas area. At mga lugar na posibleng bahain, ating iisa-isahin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, June 25, 2024. Ang oras nating boys may maga, alas 10:12 na ng umaga. Patuloy pa rin ang mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan at mga localized thunderstorms, lalo na sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Tamay na ang bahagi ng Bicol Region dahil nga po sa extension ng ITZZ turning to monsoon trough. Yung monsoon trough na yun na nag-extending sa ITZZ sa may silangang bahagi ng ating bansa hanggang sa may bandang equatorial section ay nagbubunsod po ng mas maulap, cluster na maulap na nakalinya at mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. At makikita natin sa lightning detection system natin na kasalukuyang nasa 14 active lightning strikes ngayon ang nadetect ng aking aparato sa Caloocan. So medyo malayo-layo pa naman yung range. Ang pinakamalapit lamang sa may bahagi po ng bandang Camarines Norte. At the rest ay sa baybay nito ng bandang Catanduanes, yan, at sa silangan ng Catanduanes. At sa kanluran naman ng bandang West Philippine Sea ay mayroong mga pag-ulan din lalo na sa bahagi o bandang Kalayaan Group of Islands. Kasama na ang ilang bahagi ng portions ng Ayungin Shoal dito sa may kaluran ng Mimaropa. At sa ating namang Doppler radar imagery, makikita po ang makapal na kaulapan sa silangang bahagi ng Aurora Region. So ingat po sa mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulag at pagkitlat dyan at ilang bahagi ng Bicol Region. Samantala dito, overcast and gloomy pa rin ang patuloy na umiiral sa Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila at Calabarzon. Sa lowest temperature na itala na weather station, kaninang madaling araw ng 12:35 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.1 degrees Celsius. Tapos nakapagtala kami ng medyo warmer pa rin na air temperature na nasa 33.6 degrees Celsius kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:07 PM. Nangangahulugan na mataas pa rin ang heat index at danger level na nasa 46.3 degrees Celsius ang init pandaman namin sa Caloocan. At kung sisilipin naman natin yung PH16 and past 24 hours, nangunguna pa rin ang pinakamataas ang tugigaraw na nasa 36.7 degrees Celsius at asahan na patuloy pa rin mararanasan yan ng mga taga-Cagayan Valley, Apari at ilang bahagi nga po ng Tugigaraw Region. Sa ating outside humidity, so far 70% po na moderate at bumaba ito ng 7% since last hour. Katamtaman din ang ating atmospheric pressure na nasa 1,009 hectopascals and steady ito since last hour. Sa PX16, wala pang latest update para sa lowest temperature. Posibleng sa Baguio City pa rin yan, pero sa Inulan wala tayong idea sa ngayon. Pero sa ulan namin sa Caloocan, since kahapon nakapagtala kami ng 8.7 mm na total rainfall. At kaninang madaling araw, nakapagtala kami ng drizzle rains na nasa 0.3 mm. So sa loob ng 7 araw, nasa 52.8 mm ang total rainfall namin. So nanatili pa rin mababa. Halos mababa pa rin sa average of 238.3 mm. So sa buong month of June, nakapagtala lamang kami ng total of 174.9 mm na below normal pa rin ang pag-ulan. Sa tide and low tide status, may 1 hours and 18 minutes pa to maximum high tide or 11:29 AM. So, pwede pong lumayag pa rin ang ating mga mangingisda at sa pangpang ng malilabay din, malalim na rin po pa rin ang ating level ng karagatan at inasang magpapatuloy
sa 1.4 meters ang lalim nito. So sa mga maliligo, ingat po at magsama po kayo ng mga grupo. At sa mga mangingisda naman natin ay mukhang sagana na makakahuli kayo dahil sa lalim ng level ng ating high tide ngayong araw. Inasahan bukas din, mataas din, manatiling 1.4 meters hanggang sa Huwebes na uaabot daw ng 1.3 meters according sa ating forecast hanggang sa Huwebes po yan. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:29 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:28 PM. At ang ating waning gibos na po o 88% illuminated na sinag ng buwan ay sisikat naman mamayang gabi at 9:31 PM at lulubog naman ito mamayang 8:07 kinabukasan na ng 8:17 AM po. Yung haba ng oras natin, sunlight hours natin ay 12 hours 59 minutes pa rin o halos 13 hours pero 34 second na lamang. So 4 second po ang nabawasan nito, hindi kaya kahapon. So mas malaki po ang nabawasan ngayon. 4 second po ang mas maikli na kumpara po kahapon. So habang lumalayo yung summer solstice, unti-unti per seconds po ang nababawasan kada araw. Sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes, Martes pala, at Miyerkules ay nasahang magiging stationary na maulap ang ating papurin na may mga localized thunderstorms pa rin ang iira. At dahil sa patuloy pa rin na ating habagat at monsoon trough nga po, extending mula dyan sa intertropical convergence lines. Ganon din bukas ng Huwebes, Miyerkules, na magiging maulap ang papurin natin na may chance na pag-ulan bukas pero according dito ay mas maikli, nasa 20 to 23%. Pero ngayong araw, according dito ay nasa 100% chance pa rin daw na uulanin. Highest and lowest temperature expected maglalaro sa 34 degrees Celsius and lowest temperature expected ay sa 26 to 27 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung malawak na ulapan na to, lalo na yung monsoon trough nito na nag-extend dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon at umi-extend mula sa pinaka-lines ng ITCZ sa may silangang bahagi ng ating bansa sa labas ng ating PAR. Ayan, nag-extend hanggang din sa may bahagi nga po ng silangan ng Luzon, Bicol Region, Visayas area. So karamihan makakaranas ng pag-ulan ng bahagi nito ng silangang bahagi ng Luzon. Nabanggit na natin kanina ang bahagi ng Aurora Region, Quezon Province, Bicol Region at Eastern Visayas area, lalo na sa bahagi ng Samar Region at Leyte. So magdala po kayo ng pananggalang sa ulan. At makikita natin yung extension ng ITCZ na yan. Ayan, yung mahaba-haba na kaulapan na ito na extending ng ITCZ line. Yan. So yung ITCZ na yan ay mula sa pinaka monsoon trough at totally dahil nawawala na po yung nawala na kasi yung low pressure area dito, automatic magiging extension na yan ng ITCZ mula ngayong araw. Nasa ngayon medyo monsoon trough pa siya. Pero anytime magko-converge na lamang yan into ITCZ line. Na nag-extend yan hanggang dyan sa katimugang bahagi ng Guam sa labas ng ating PAR sa silanganan. So makikita natin ang bahagi nga po ng low zone magiging partly overcast po, gloomy, na may mga ilang part dito musikaw di po ang iiral hanggang din sa bahagi nga po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, dyan sa Kanluran, La Union, damay na ang Pangasinan at Zambales pa rin. So patuloy mamayang hapon, nakakaranas pa rin tayo dyan ng mga localized thunderstorms pagsapit ng hapon po. So be wary pa rin sa mga kababayan natin dyan sa Kanluran ng Northern Luzon. Pero dyan sa bahagi ng Apari, kasama na ang ilang bahagi ng Cagayan Valley, lalo na ng mga taga-Tugigaraw ay asahan ang mas mataas pa rin ang alinsangan dyan, lalo na ng mga taga-Tugigaraw at mula dyan sa bahagi nga po ng Bagaw, Kabagan at Tabuk ay mas mataas pa rin ang inyong air temperature dyan. Pero medyo partly cloudy to mostly cloudy po ang medyo iira sa inyo dyan, kaya be wary sa mga potential na mga isolated rain showers pagsapit ng hapon o sa gabi. And the rest ng Central Luzon, pababa na yan ang bandang Angeles, Pampanga at Bulacan ay magiging partly cloudy din ng ira, so medyo overcast and gloomy rin tayo. Damay na ang Metro Manila at Calabarzon area, magiging partly to mostly cloudy rin at overcast and gloomy rin ang iira, so expected ang mga isolated rain showers lalo na mamayang hapon o sa gabi
At nabanggit na natin kanina sa buong bahagi ng Quezon Province hanggang Bicol Region, magiging maulap po at isolated, nakalat-kalat po ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ngayon ng iira dyan. So magdala po ng pananggalang sa ulan ng mga taga Bicol dahil maulap at mga isolated rain showers po ang iiral. Makikita natin dito mula sa bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, buong bahagi ng Naga, Catanduanes Island, Iriga, Legazpi hanggang Sorsogon na po yan. Overcast and gloomy po tayo dyan at dahil sa extension ng ITCC na nagpapang-abot dyan, asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Dito naman sa kanluran naman ng bandang Calabarzon area, pababa ng Mimaropa ay patuloy pa rin umiiral at namumumuli ang pagbabalik ng ating habagat dahil nawala na po yung low pressure area sa may bahagi nga po ng Vietnam at nag-regenerate po ang pagbalik ng ating southwest monsoon o hanging habagat na magkakaroon na naman ng unti-unting pag-improve at pag-uulan na naman ng moderate to heavy rain showers na magsisimula muna sa bahagi nga po ng Palawan area at Kalayaan Group of Islands. Ingat po sa potential ng moderate to heavy rain showers. Kamay na rin ang bahagi nga po ng Mindoro, lalo na sa hapon sa gabi hanggang dyan na nga po papasok ng Calabarzon. At the rest ng Southern Luzon hanggang Visayas, as mostly cloudy po ang masiiral. So medyo hindi natin isa-isahin ngayon yan dahil buong Southern Luzon at Visayas halos maulap po. Di kaya sa bahagi ng silangan ng Samar Region ay magiging mas accumulated po yung moderate and heavy rain showers. Kitang-kita sa ating infrared heavy rain potential ang cluster ng heavy rain potential mula sa may bandang Catanduanes Island at Eastern Samar Region at Leyte. Ingat po sa mga biglaang flash floods at wag naman sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa anumang oras, lalo na mamayang hapon o sa gabi kapag lumakas ang buhos ng ulan. And the rest ng buong Tacloban, kasama na ang bahagi ng Ormoc hanggang Baybay City at Maasin, lalo na patawid dito ng Liloan hanggang Dinagat Island sa bahagi ng Northeast ng Mindanao, ay magiging maulap at kalat-kalat po ang mga ilang moderate and some heavy rain showers po. Ingat po sa mga biglaang pagbaha at pagdating sa Central Visayas at West Portion sa Visayas, overcast po kayo dyan at gloomy. So isolated rain showers po na may mga ilang localized thunderstorm ng iiral sa Bohol, Cebu area, Negros Region hanggang Panay Island na po. Hindi natin masyado isa-isahin dahil halos entire ng area na yan ay magiging mas maulap. So very random po ang isolated rain showers sa mga nabanggit pong lugar. At mula naman sa bahagi ng Mindanao, mula sa Surigao del Norte, ay kasama po dyan ang Dinagat at Siargao Island. At sa city ng Surigao City ay magiging maulap at maulan po ang nararanasan ninyo ngayon dyan hanggang the rest ng Caraga area, yan, hanggang San Francisco at sa silangang bahagi ng bandang Barobo at Hinatuan, magiging overcast and gloomy tayo dyan at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. Medyo katamtaman muna ang nararanasan ng ilang bahagi ng Northern Mindanao mula dyan sa bahagi ng Ginuog, Butuan hanggang Cagayan de Oro at Iligan City ay magiging katamtaman po ang lagay ng inyong panahon dyan. Pero isolated rain showers at localized thunderstorms naman ang iiral, especially sa hapon din at sa gabi. Siyempre, ang bahagi na nga po ng areas ng Surigao del Norte at Surigao del Sur, katamtaman din sa ngayon. So, medyo maaraw po, kabilang na ang sentro ng Mindanao sa Bukidnon, maaraw muna at medyo humid po ang temperatura nyo dyan. So, magdala po ng pananggalang sa tinding sikat ng araw, pero asahan din ang biglaang isolated rain showers pagsapit ng hapon o gabi. The rest ng bandang Davao Oriental, papasok dito at damay na ang Compostela Valley hanggang sa katimugang bahagi nga po ng Davao de Oro hanggang dyan sa may Governor Generoso, katamtaman, partly tumusilkaw din ng iral at asahan ang isolated rain showers and localized thunderstorm. Sa lowest temperature na itala, Naki-Weather Station, kaninang madaling araw ng 12:35 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.1 degrees Celsius. Tapos nakapagtala kami ng medyo warmer pa rin na air temperature na nasa 33.6 degrees Celsius kahapon nito ng tanghaling tapat at 12:07 PM. Nangangahulugan na mataas pa rin ang heat index at danger level na nasa 46.3 degrees Celsius. Ang init pandama namin sa Caloocan. At kung sisilipin naman natin yung pH 16 and past 24 hours, nangunguna pa rin ang pinakamataas ang Tugigaraw na nasa 36.7 degrees Celsius at asahan na patuloy pa rin mararanasan yan ng mga taga-Cagayan Valley, Apari at ilang bahagi nga po ng Tugigaraw Region.
Sa ating outside humidity, so far, 70% po na moderate at bumaba ito ng 7% since last hour. Katamtaman din ang ating atmospheric pressure na nasa 1,009 hectopascals. And steady ito since last hour. Sa PX Extremes, wala pang latest update para sa lowest temperature. Posibleng sa Baguio City pa rin yan, pero sa Inulan, wala tayong idea sa ngayon. Pero sa ulan namin sa Caloocan, since kahapon, nakapagtala kami ng 8.7 mm na total rainfall. At kaninang madaling araw, nakapagtala kami ng drizzle rains na nasa 0.3 mm. So sa loob ng 7 araw, nasa 52.8 mm ang total rainfall namin. So nanatili pa rin mababa. Halos mababa pa rin sa average of 238.3 mm. So sa buong month of June, nakapagtala lamang kami ng total of 174.9 mm na below normal pa rin ang pag-ulan. Sa tide and low tide status, may 1 hours and 18 minutes pa to maximum high tide or 11:29 AM. So pwede pong lumayag pa rin ang ating mga mangingisda kahit sa pangpang ng Manilabay Day. Malalim na rin po pa rin ang ating level ng karagatan at inasang magpapatuloy sa 1.4 meters ang lalim nito. So sa mga maliligo, ingat po at magsama po kayo ng mga grupo. At sa mga mangingisda naman natin ay mukhang sagana na makakahuli kayo dahil sa lalim ng level ng ating high tide ngayong araw. Inasahan bukas din, mataas din, manatiling 1.4 meters hanggang sa Huwebes na uaabot daw ng 1.3 meters according sa ating forecast hanggang sa Huwebes po yan. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:29 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:28 PM. At ang ating waning gibos na po o 88% illuminated na sinag ng buwan ay sisikat naman mamayang gabi at 9:31 PM at lulubog naman ito mamayang kinabukasan na ng 8:17 AM po. Yung haba ng oras natin, sunlight hours natin ay 12 hours 59 minutes pa rin o halos 13 hours pero 34 second na lamang. So 4 second po ang nabawasan nito, hindi kaya kahapon. So mas malaki po ang nabawasan ngayon. 4 second po ang mas maikli na kumpara po kahapon. So habang lumalayo yung summer solstice, unti-unti per seconds po ang nababawasan kada araw. Sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes, Martes pala at Miyerkules ay nasahang magiging stationary na maulap ang ating papurin na may mga localized thunderstorms pa rin ang iira. At dahil sa patuloy pa rin na ating habagat at monsoon trough nga po, extending mula dyan sa intertropical convergence lines. Ganon din bukas ng Huwebes, Miyerkules, na magiging maulap ang himpapurin natin na may chance na pag-ulan bukas, pero according dito ay mas maikli, nasa 20 to 23%. Pero ngayong araw, according dito ay nasa 100% chance pa rin daw na uulanin. Highest and lowest temperature expected maglalaro sa 34 degrees Celsius and lowest temperature expected ay sa 26 to 27 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung malawak na ulapan na to, lalo na yung monsoon trough nito na nag-extend dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon at umi-extend mula sa pinaka-lines ng ITCC sa may silangang bahagi ng ating bansa sa labas ng ating PAR. Ayan, nag-extend hanggang din sa may bahagi nga po ng silangan ng Luzon, Bicol Region, Visayas area. So karamihan makakaranas ng pag-ulan ng bahagi nito ng silangang bahagi ng Luzon. Nabanggit na natin kanina ang bahagi ng Aurora Region, Quezon Province, Bicol Region at Eastern Visayas area, lalo na sa bahagi ng Samar Region at Leyte. So magdala po kayo ng pananggalang sa ulan. At makikita natin yung extension ng ITCC na yan. Ayan, yung mahaba-haba na kaulapan na ito na extending ng ITCC line. Yan. So yung ITCC na yan ay mula sa pinaka monsoon trough at totally dahil nawawala na po yung nawala na kasi yung low pressure area dito, automatic magiging extension na yan ng ITCC mula ngayong araw. Nasa ngayon medyo monsoon trough pa siya. Pero anytime magko-converge na lamang yan into ITCC line. Nag-extend yan hanggang dyan sa katimugang bahagi ng Guam sa labas ng ating PAR sa silanganan.
So makikita natin ang bahagi nga po ng low zone magiging partly overcast po, gloomy, na may mga ilang part dito mo sinaw di po ang iiral hanggang din sa bahagi nga po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, dyan sa Kanluran, La Union, damay na ang Pangasinan at Zambales pa rin. So patuloy mamayang hapon, nakakaranas pa rin tayo dyan ng mga localized thunderstorms pagsapit ng hapon po. So be wary pa rin sa mga kababayan natin dyan sa Kanluran ng Northern Luzon. Pero dyan sa bahagi na Apari, kasama na ang ilang bahagi ng Cagayan Valley, lalo na ng mga taga-Tugigaraw ay asahan ang mas mataas pa rin ang alinsangan dyan, lalo na ng mga taga-Tugigaraw at mula dyan sa bahagi nga po ng Bagaw, Kabagan at Tabuk ay mas mataas pa rin ang inyong air temperature dyan. Pero medyo partly cloudy, mostly cloudy po ang medyo iira sa inyo dyan, kaya be wary sa mga potential na mga isolated rain showers pagsapit ng hapon o sa gabi. And the rest ng Central Luzon, pababa na yan ang bandang Angeles, Pampanga at Bulacan ay magiging partly cloudy rin ng ira, so medyo overcast and gloomy rin tayo. Kamay na ang Metro Manila at Calabarzon area, magiging partly to mostly cloudy rin at overcast and gloomy rin ang iira, so expected ang mga isolated rain showers, lalo na mamayang hapon o sa gabi. At nabanggitan natin kanina sa buong bahagi ng Quezon Province hanggang Bicol Region, magiging maulap po at isolated, nakalatrat po ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ngayon ang iira dyan. So magdala po ng pananggalang sa ulan ng mga taga Bicol dahil maulap at mga isolated rain showers po ang iiral. Makikita natin dito mula sa bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, buong bahagi ng Naga, Catanduanes Island, Iriga, Legazpi hanggang Sorsogon na po yan. Overcast and gloomy po tayo dyan at dahil sa extension ng ITCC na nagpapang-abot dyan, asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Dito naman sa kanluran naman ng bandang Calabarzon area, pababa ng Mimaropa ay patuloy pa rin umiiral at namumumuli ang pagbabalik ng ating habagat dahil nawala na po yung low pressure area sa may bahagi nga po ng Vietnam at nag-regenerate po ang pagbalik ng ating southwest monsoon o hanging habagat na magkakaroon na naman ng unti-unting pag-improve at pag-uulan na naman ng moderate to heavy rain showers na magsisimula muna sa bahagi nga po ng Palawan area at Kalayaan Group of Islands. Ingat po sa potential ng moderate to heavy rain showers. Kamay na rin ang bahagi nga po ng Mindoro, lalo na sa hapon sa gabi hanggang dyan na nga po papasok ng Calabarzon. At the rest ng Southern Luzon hanggang Visayas, mostly cloudy po ang masiiral. So medyo hindi natin isa-isahin ngayon yan dahil buong Southern Luzon at Visayas halos maulap po. Hindi kaya sa bahagi ng silangan ng Samar Region ay magiging mas accumulated po yung moderate and heavy rain showers. Kitang-kita sa ating infrared heavy rain potential ang cluster ng heavy rain potential mula sa may bandang Catanduanes Island at Eastern Samar Region at Leyte. Ingat po sa mga biglaang flash floods at wag naman sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa anumang oras, lalo na mamayang hapon o sa gabi kapag lumakas ang buhos ng ulan. And the rest ng buong Tacloban, kasama na ang bahagi ng Ormoc hanggang Baybay City at Maasin, lalo na patawid dito ng Liloan hanggang Dinagat Island sa bahagi ng Northeastern Mindanao, ay magiging maulap at kalat-kalat po ang mga ilang moderate and some heavy rain showers po. Ingat po sa mga biglaang pagbaha at pagdating sa Central Visayas at West Coast sa Visayas, overcast po kayo dyan at gloomy. So isolated rain showers po na may mga ilang localized thunderstorm ng iiral sa Bohol, Cebu area, Negros Region hanggang Panay Island na po. Hindi natin masyado isa-isahin dahil halos entire ng area na yan ay magiging mas maulap. So very random po ang isolated rain showers sa mga nabanggit pong lugar. At mula naman sa bahagi ng Mindanao, mula sa Surigao del Norte, ay kasama po dyan ang Dinagat at Siargao Island. At sa city ng Surigao City ay magiging maulap at maulan po ang nararanasan ninyo ngayon dyan hanggang the rest ng Caraga area, yan, hanggang San Francisco at sa silangang bahagi ng bandang Barobo at Hinatuan, magiging overcast and gloomy tayo dyan at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. Medyo katamtaman muna ang nararanasan ng ilang bahagi ng Northern Mindanao mula dyan sa bahagi ng Ginuog, Butuan hanggang Cagayan de Oro at Iligan City ay magiging katamtaman po ang lagay ng inyong panahon dyan. Pero isolated rain showers at localized thunderstorms naman ang iiral, especially sa hapon din at sa gabi. Siyempre, ang bahagi nga po ng areas ng Surigao del Norte,
at Surigao del Sur, katamtaman din sa ngayon. So medyo maaraw po, kabilang na ang sentro ng Mindanao sa Bukidnon, maaraw muna at medyo humid po ang temperatura nyo dyan. So magdala po ng pananggalang sa tinding sikat ng araw, pero asahan din ang biglaang isolated rain showers pagsapit ng hapon o gabi. The rest ng bandang Davao Oriental papasok dito at damay na ang Compostela Valley hanggang sa katimugang bahagi nga po ng Davao de Oro hanggang dyan sa may Governor Generoso, katamtaman, partly tumusilkaw din ng Iral at asahan ang isolated rain showers and localized thunderstorm. So the rest ng bahagi ng Davao region, lalo na sa Davao del Sur area, siyempre damay na ang bahagi ng Sorsogon area, mula dyan sa bahagi ng Sarangani, pataas na yan ang General Santos, Digos, hanggang dyan sa may Tulunan at Kidapawan. Katamtaman din, partly tumusilkaw din ng Iral, so isolated din ng mga pakulan ang iiral sa buong bahagi ng Coronadal, Cebu, Lebac, hanggang dyan sa may bandang Datos, Blas, and Swat. At pagdating naman sa bahagi ng Cotabato, pataas na yan ang bandang Maguindanao, ay asahan ang medyo katamtaman. So medyo maaraw muna kayo dyan at medyo humid, medyo mataas ang temperatura. So huwag po masyadong magbibilad. Pero asahan din ang isolated rain showers pagsapit ng hapon o sa gabi, and the rest ng bandang Marawi kasama ng Osami City. At sa huli, bandang Zamboanga Peninsula, katamtaman din na may ilang party tumuslikaw din ng iral sa entire ng Zamboanga Peninsula. So asahan din ang mga isolated rain showers, pero nanguna ang medyo mataas na humid at mataas na temperatura. So medyo maaraw ngayon sa inyo dyan hanggang sa isla ng Basilan at Hulu-Sulu, pero hindi maiiwasan ang mga kalat-kalat na pag-ulan o isolated rain showers lalo na sa hapon o sa gabi. So generally, mas inuulan ngayon ang bahagi ng eastern part ng Southern Luzon at eastern ng Visayas, at sa kanluran naman ang most of Mimaropa at dyan sa bahagi nga po ng northwestern Luzon area na medyo nakakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So dahil sa dalawang weather systems ng ating habagat at extension ng ITCC na magpapaulan dito sa area na ating binabanggit. At dahil dyan ay ayon sa ating latest general flood advisory warnings mula sa data feed ni Pag-asa, makikita natin ang halos buong Calabarzon area according dito. Mula dito sa parte ng Taytay Rizal, Laguna area, Batangas, yan, ay nakataas po na potentially nababahain. So silipin na lamang ninyo ang most na areas na mga bayan natin. Makikita nito na lahat nakasakop yan. Hindi natin maisa-isa, napakarami. Pero generally, kung titignan natin according sa sakop ng mapa, ay ang bahagi ng buong Laguna area hanggang Batangas. Mula Dasmariñas naman hanggang Silang Cavite, damay po. At sa Laguna de Bay, kasama na ilang bahagi dito sa may bandang Antipolo. Yan. Antipolo, Montalban, Rizal, papasok na ito ng Quezon Province sa area ng Real Quezon. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi isinama ang bandang Infanta Quezon sa itong polygonal areas na ito ng mga potential na babain. So mukhang minadali yata ang paggagawa ng polygonal geometry nito. Sana medyo ayusin pa ni Pag-asa ang detailed kasi mamimislead po tayo na hindi natin alam na binabaha rin pala ang Infanta, yung kaduduluhan ng Infanta Quezon at General Nakal hindi po naka-indicate. Unless sinama na rin din nila dito sa details ang Infanta Quezon. So sana maging mas detalye. Pero okay na rin ito. At mula sa bahagi ng Katimunan, Quezon, pababa na ng Bicol Region ay nakasakop po na potentially nababahain sa area ninyo. So, kabilang na ang bahagi ng isla ng Panay Island. Halos buong Panay Island po, mula dun sa bahagi po ng Calibo Rojas, damay na ang bahagi ng Pasig, pababa ng Pututan at Iloilo City. Sa may Negros Region naman, ang buong Negros Region po ang sakop na potential na babain. Pero mga ilang lighter po ang potential na babae hindi sa may bandang Negros Occidental, Cebu, Bohol, Leyte at Eastern Samar Region. So at least meron tayong idea. Tingnan na lamang ninyo ang mga detalye na gusto nyo mas malaman ang mga bayan ninyo. Kung sako po, i-click nyo lamang yan sa pinaka-mapping natin. At sa huli, sa bandang Mindanao, medyo lighter po ito. Kung pagbabasa natin yung color legend, ay kulay blue po ito.
So, medyo lighter blue lamang ito. So, medyo hindi masyado mataas ang potentially na bahain, hindi gaya ng Calabarzon at Bicol region. So, ingat po sa mga kababayan natin, just in case lumakas ang pagbuhos ng ulan sa nabanggit na lugar. So, mananatiling wala po tayong nakataas na gale warning at mataas na alon sa bansa ngayong araw. So, wala tayong magiging komento ngayon dyan. At maging sa ating tropical assessment monitoring, wala rin tayong aasahan na pamumuo dahil nga po sa natili ang high pressure area na ito. So, patuloy lamang na iiral ang ating habagat at ITCC lines. Sa lagay naman ng level ng water dam ni Angat Dam, patuloy pa rin ang pagdaos-dos nito na mula sa 175.88 meters, ngayong araw ay nasa 175.74 meters na lamang or ang sobrang kakulangan niya ay negative 6.44 meters na lamang. So patuloy ang pagbaba at napaka-critical pa rin ang level ni Angat Dam kaya asahan na mababa ang pressure na nasusupply sa ibang bahagi ng Metro Manila. Kitang-kita naman patuloy ang pagdaos-dos according dito sa ating graph na ginagamit for monthly dam reserves kay Angat Dam. Kay Magat Dam, para sa kaalaman ng lahat ay mukhang normal pa rin ang level ni Magat Dam. Patuloy pa rin ang normalized level nito. So wala tayong magiging komento kay Magat Dam. Maaaring ginagamit ito as backup pa rin sa ibang supply. Pero sa bahagi ng Metro Manila ay patuloy pa rin ang pagdaos-dos nito. So expected na magiging mababa ang pressure kahit sabihin pa ng NAWASA na nagkakaroon sila ng pagkukumpuni. Pero ang katotohanan ay mababa talaga ang level ni Angat Dam at talagang halos kapareho na ng Pantabangan Dam na halos litaw na yung surface sa pinakailalim nito. Sa Ulat Lindol naman, so far ay mula kahapon, ilang mga magnitude 3 to magnitude 4 plus lamang ang naitala at na-detect na aking seismometer. Malamang dyan sa may bahagi nga po ng bandang Catanduanes nga po at sa may bandang Eastern Visayas. Kaya medyo nakaka-detect tayo. Ang pinakahuli nga po dito sa may bandang Gigmoto, Catanduanes nga po ng isang araw. At ngayong araw, since 12 a.m. ay mayroon tayong dalawang magnitude 4.0 pataas. Una dito sa may bandang Hinatuan na naman sa Surigao del Sur, magnitude 4.2 po ito, na may mababaw na depth epicenter of 4 kilometers. Naganap ito kaninang 6:35 a.m. At ang isa naman sa bahagi ng Iloilo, northeast ng Maasin, Iloilo, na may magnitude 4.0, epicentral depth up to 24 kilometers. Naganap ito kanina lamang at 9:50 a.m. So mayroon tayong dalawang magnitude 4.0 pataas. So nadagdagan na naman yung total ng ating magnitudes 4.0 pataas for the month of June. So far medyo kukunti pa rin ang mga registered na mga earthquakes mula sa data PCP box mula kaninang 12 a.m. So kung sisilipin natin yung historical earthquake data natin kung nakakailan na, kahapon kasi nasa 37 earthquake na po ang umabot sa magnitude 4.0 pataas. So ngayong araw for the month of June, sa total earthquakes natin sa bansa ay meron na tayong 976 total earthquakes for the month of June. 931 dito is 2.0 pataas. 39 na po para sa magnitude 4.0 pataas. So yung dalawang nadagdagan ngayong araw, which is nagpataas hanggang 39 na magnitude 4.0 pataas ngayong araw. At nanatiling 6 ang ating magnitude 5.0 pataas at wala pa naman tayong naitala na mahigit sa magnitude 5 na lindol for the month of June. Pero halos magwa 1,000 na po ang total ng earthquakes natin sa bansa. At listo pa rin lalo na sa bahagi ng Mindanao na mas yanigin pa rin talaga, hindi kagaya sa bahagi po ng Southern Luzon at northern part ng Luzon. Kalimitan lang naman sa may bahagi ng Northern Luzon, dito sa may kanluran ng baybayin ng Luzon, ang mga pagyanig. At narito naman natin 3-day to day weather forecast para sa araw ng Martes, June 25, 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, June 25, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel bukod sa ating Facebook page at visit lamang sa ating website at www.timoweather.com para sa may pang detalye na gusto niyo malaman na hindi natin naisama sa ating report ngayong umaga. At almost stationary lang naman din ang magiging forecast at storm prediction natin ngayong araw. At visit lang din lalo na sa mga gusto malaman ang dynamic and real-time events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.